sa inyong region po ngayon, Ma'am Norma, ay ano na po ba mga activities natin regarding Migrants Day celebration? Okay. Meron na kami dalawang places sa Sagaytay at saka isa sa Samar. Sa Samar, nagpunta kami sa Calbayan City at sa Leyte, nagpunta kami sa Ormoc City. So, ganda kami doon ng parang bang Boy Sounds familiar. Boy Sounds familiar, tipong gano'n na contest. Tapos nagparapol kami sa mga OFW. Ayun. So, nagkaroon kami ng mass. opo. So, ma'am, sa ngayon po, ma'am, ay bukod po doon, itong Migrants Day celebration, may mga ilan pa ba bukod dyan? Kunyari, pangkabuhayan. Nandiyan na ba? Livelihood, hindi kami nagkaroon ng livelihood. Ano po? Ang ibig sabihin, Claire? Hindi po, yung halimbawa dahil, di ba may mga migrant workers kayo. So may mga ginagawa pa ba kayo on their reintegration program para sa mga OFWs? Ay, oo. Siyempre, yung mga galing sa abroad, pagdating din tinuturuan namin kung ano gusto niya. Gusto niya magtrabaho ulit, o gusto niya local or abroad, o gusto niya magnegosyo. Ibigyan namin ng livelihood loan. Ayun. So ma'am, sa ngayon, itong ginagawa ninyo ay para sa Migrants Day celebration lang? O talagang marami pa rin kayo bukod sa Migrants Month, talagang tuloy-tuloy naman yung inyong mga activities? Tuloy-tuloy yan, Fred. Opo. Ang aming reintegration program, anytime na dumating ang OFW at gusto nila ng kabuhayan, binibigyan namin sila ng orientation kung gagawin na. So, may mga cases ba kayong hinahandle, ma'am? Ay, marami. Western cases. Kilala kita, ma'am, sobrang active. Oo. Pagka meron kami sinalubong na human remains. Dalawa yun. Magkasunod. Tingnan alas 4 ng umaga. So, ma'am, pag ganyan may mga cases, kasama ka ba rin ba? Sometimes, makatako. Oo. So, ma'am, gusto sana natin sabihin, gusto namin manghingi ng mga message sa iyo para sa ating mga migrant workers dahil sa itong buwan na ito ay Migrants Day celebration. So, nasa iyo po yung mga pagkakataon para mabigyan natin ng mga mensahe ang ating mga OFW at yung mga gusto pang umalis ng Pilipinas. Ma'am, nasa iyo po yung pagkakataon. Oo, sige, friend. Lahat ng OFWs na ayaw nang magtrabaho sa abroad, ito sa mga OWA offices, lahat ng regions, nandun kami. At tuturuan namin sila kung anong gagawin nila. Gusto nila magtrabaho abroad ulit, gusto nila ng local employment, o gusto nila magtrabaho, mag-livelihood loan sila. At tuturuan namin sila gagawa ng mga project proposal. At ihanda namin ang mga papeles para sa kanila. Pati paggawa ng proposal, tutulungan pala ninyo sila. Ay, talaga. Lahat ng preparasyon, tinutulungan namin. Pakahirap pala ng trabaho mo, Ma'am Norma. Hindi naman. Pero ma'am, saan nyo hinuhugot ang lakas na ito? Dahil talagang, pero pati sa pagsundo, sa mga may kaso, saan mo hinuhugot yan? Para asal naman na makatulong ka. Oo. Tsaka siguro yung pagmamahal din, ano po? Oo. So sa pamilya naman, baka may mga gusto kang mensahe, alam mo yung mga pamilya, baka minsan yung iba ay naliligaw ng landas. Alam nyo naman. Alam mo, dun sa mga regions, tinutulungan namin ang mga families ng mga OFWs. Nagkakaroon kami ng mga asosasyon. Ginagawa namin, nag-organize kami. Tinuturuan namin sila ng mga values, mga financial literacy, at saka yung organizational development. Libre lahat yan. O ayun. Pagkain, pati mga lecturers. Pumupunta kami dun sa lugar kung saan namin i-establish ang mga organization. So, sa pagpunta namin doon, tinuturuan namin sila. Sinasabi namin na huwag kayong maghintay ng padala ng mga asawa niyo. Kailangan kayo mismo self-reliant. At kayo pa nga ang minsan ang magnenegosyo na rito at pagdating ng asawa ninyo ay meron na kayo kabuhayan. Hindi lang dapat na walang ginagawa at naghihintay lang ng mga sweldo ng asawa.
Oo nga. So, malaking impact din pag-organize ng OWA sa mga regions. Ano po? Oo. Nag-organize kami ng mga organization sa lahat ng mga regional offices. Meron yan. Mhm. Kasi di ba, pag nasa abroad kami, ang inaalagaan namin, ang OFWs. Mhm. Pagka nasa region naman, ang inaalagaan namin, yung mga beneficiaries, yung mga dependents ng OFWs. Mhm. At Mhm. ang masaya-masaya yung mga scholarship namin. Ang dami namin scholarships. Kaya For nga. example, meron kaming tapusin namin ang 4 years, 5 years course, libre lahat yan, 60,000 na binibigay namin per year, kahit anong kurso, kahit anong eskwela. At saka kung sakali man na yung OFW, gusto niya isang taon lang na nag-aral yung anak niya, tuloy namin ng scholarship, kahit nakauwi na yan sa Pilipinas. Bakayaran namin hanggang matapos yung bata. Yon. So, sa mga constituent na nandyan po sa inyong region, ay may mga gusto ka ba bang sabihin? Sa aming sa regional office namin, sa Region 8, ay nandun po kami sa 13 Martires Street. Nasa likod lang kami sa compound ng Department of Labor and Employment. So lahat ng services in-offer namin doon. Pagkukuha sila ng OEC sa POEA, ang OWA pwede nilang bayaran doon sa OWA office mismo. So anytime po kami, open kami, commit my monthly through Friday. So welcome po lahat na para servisyo. Yung dinadala na po kami. Okay, thank you very much, Miss Norma, ha, sa susunod pa ulit mga tawag namin, Ma'am Norma. Yun, anytime. Okay, salamat po.